si Yuse Clark Castro, sinoplak ito pong pagsasalita ni Toby Tiangco na wala naman palang sapat na basihan o walang ebidensya. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. Sabi, si Congressman Toby Tiangco. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, Yan! pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Tama! Sinabi niya na 1,000,000%. Sabi ng isang didiset, unggoy ka, Brad. May unggoy ba na kasing pogi ko? Diba? Ang mukhang unggoy yun na ando doon, yung mga miyembro ng Banatae. Na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to, hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman. Paano gagawin niya ni Sara Duterte kung kahit nga siya may kailangang panagutan? Di po ba mga kababayan? Isipin niyo mabuti, paano gagawin ni Sara Duterte na magpapanagot ng mga taong kurap kung kahit nga siya mismo alam niya sa kanyang sarili na kurap din siya? Allegedly, mga kababayan. Di ba? Paano niya sasabihin doon sa isang kongresista halimbawa na oy, kailangan mo managot kasi kurap ka? Paano kung sabihin sa kanya ng kongresista pabalik, kurap ka din naman eh. Hindi mo nga masagot yung ano mo, kaya nahaharap ko sa impeachment. Di po ba? Kaya yung sinasabi ni Toby Tiangco, mga kababayan, mahirap paniwalaan yan. Lalo na kung wala siyang sapat na ebidensya sa mga salitang kanyang binibitawan. Lalo na, mga kababayan, alam din naman natin pare-parehas na na-issue rin ito pong si Toby Tiangco dahil nga po sa laki ng pondo na nakalaan sa kanyang distrito. At nanahimik siya noong mga panahon na yon. Di ba? Kaya nga mahirap unawain itong mga sinasabi ni Toby Tiangco kung obvious naman yung pagiging DD-shit niya pero itinatanggi niya pa rin. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Man kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Tiangco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, 'di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Tiangco. Aray ko! Follow-up question. Di ba mga kababayan, sapol na sapol si Toby Tiangco kasi yung gawain ng mga DD-shit, gawain din ni Toby Tiangco no? Di ba, iisa yung galawan po nila, mag-aakusa ng walang sapat na ebidensya. Parang katulad nung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, di ba, lumabas, nag-akusa pero walang ebidensya. Parang si Gutesa, lumabas, nag-akusa pero walang ebidensya. Kaya ang ending, mga kababayan, bluff lang. Ibig sabihin, talagang sablay. Ano po, at naging katatawanan lang. Saglit na seryosohin na mga kababayang Pilipino po natin, yung aligasyon nila, naging katatawanan lang. At ganun din ang mangyayari, mga kababayan, kay Toby Tiangco kung magsasalita po siya ng kung ano-ano nang wala naman siyang sapat na ebidensya. Tandaan po natin doon sa sinasabi niya na papapanagutin ni Sara Duterte yung mga kurap, kung makikita nyo nga hanggang ngayon wala pa ring tugon o wala pa ring pahayag ang kanyang kampo o ang kampo ni VP Sara Duterte sa kung saan, mga kababayan, kung dadalo ba sa mga pagdinig sa Miyerkules, ito pong si Sara Duterte at yung kanyang mga abogado. Dahil kung titingnan nyo, ayon po dito sa Abante, ito daw pong kampo ni VP Sara ay wala pang pasabi kung dadalo sa pagdinig sa Miyerkules. Sa Miyerkules pala, sorry mga kababayan. So sabi po dito, sa Abante, una sa balita, ito basahin natin. Yan. Wala pa umanong pasabi ang kampo ni Vice President Sara Duterte
kung dadalo ito sa impeachment proceeding sa House Committee on Justice sa Miyerkules, Marso 25, ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Sabi po ni Redon, mga kababayan, as of posting time, there has been no word or message from her camp. Sabi ni Redon, bilang tugon sa tanong ng isang mamamahayag, si Redon ay miyembro ng Justice Committee. Sabi pa dito, inimbitahan ng Justice Committee si Duterte matapos ideklara nitong sufficient and grounds ang dalawang reklamo laban po sa kanya. Ayon kay Redon, ang paglahok ni Duterte sa pagdinig ay bahagi ng constitutional process at isa pang oportunidad upang kanyang matugunan ang mga aligasyon ng mga complainant laban po sa kanya. Sabi ni Redon, the process is there to ensure that all sides are heard. It is an opportunity for the respondent to answer the allegation and clarify matters before the committee. Dagdag pa ni Redon, mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin nyo naman, di ba sinabi po ni Representative Luistro or ni Beatrix Luistro, mga kababayan, na kapag ka dumalo po si Sara Duterte, posible, mga kababayan, na kung mapapatunayan nila na wala talagang kasalanan si Sara Duterte, malaking posibilidad na ma-dismiss po yung impeachment ni Sara Duterte. Kaso kung hindi po a-attend etong si Sara Duterte, mga kababayan, mas magiging mabilis yung pag-usad ng proseso laban po kay Vice President Sara Duterte at posible na ma-impeach po siya sa pangalawang pagkakataon. So ngayon, paano pa papanagutin ni Sara Duterte yung mga kurap, mga kababayan, kung siya mismo kailangan niyang managot? Di po ba? Kung siya mismo may kailangan siyang sagutin, napilit po niyang iniiwasan. Lalo na ngayon, dahil napapag-usapan po itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, meron po mga nagre-rekomenda, mga kababayan, na ito daw pong si Sara Duterte dikdikin sa People's Court. Ano po ba itong tinutukoy, mga kababayan, na People's Court? Eto, basahin po natin. Sabi po dito, galing po ito sa Abante, una sa balita, ayon daw po kay Jaime Regalario, chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya o retong MKE, plano ng grupo na magtayo daw po ng People's Counterpart, People's Court, kasabay ng paglilitis ng Senado kay Duterte. Sabi daw, mga kababayan, dito, binabalak, pinag-uusapan namin sa KM8, kasama sila yung ilang obispo at mga kaparian ng ilang kongresasyon na magtayo daw po ng parang People's Counterpart, People's Court, na habang nagsasagawa daw po ng pagdinig doon sa loob ng Senado, magtatayo kami ng People's Court, wika ni Regalario, sa Saturday Media Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City. Aniya, pwede silang magdaos ng hearing sa labas ng Senado, pero kung pahihintulutan sila sa loob ng compound ay mas favorable daw, mga kababayan, o mas pabor. Sabi pa dito, binanggit din ni Regalario sa ilalabas nila ang mga ebidensya laban po kay Duterte na pareho sa napagpag-usapan sa loob daw po ng Senado. Hanga rin ng People's Court na mailapit sa publiko ang paglilitis dahil magkakaroon ng partisipasyon ng iba't ibang sektor. Sisikapin din nilang makuha ang serbisyo ni na dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Renato Puno. Pipilitin naming makakuha din ng mga dating justices at isang Chief Justice at isang Administrative Court Justice paglalahad ni Regalario, mga kababayan. So kung mapapansin po ninyo, talagang yung iba natin, mga kababayan Pilipino, gusto po talaga na mapapanagot na itong si Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Ano po, kaya nga much better kung ako po ang isa sa sumusuporta o nasa sa kampo ni Sara Duterte, much better payuhan. Ito pong si Sara na harapin na lamang po niya yung kanyang impeachment kaysa iwasan po niya o pagtaguan pa niya. Ano po, kasi hindi po makakatulong yan sa kanyang kaso, mga kababayan, dyan po sa Committee on Justice. So ngayon, ang isa po dyan, mga kababayan, kung ang pag-uusapan po natin ay pananagutan po sa mga kababayang Pilipino po natin, ito pa yung isa. Ano po, bukod po kay Sara Duterte, ito pong si Bato de la Rosa, hanggang ngayon absent pa rin at dire-diretso pa rin ang pagtanggap, mga kababayan, ng sweldo. So kung mapapansin po ninyo, sabi po dito sa Wag Kang Kukurap, ito po yung source natin sabi po dito, mga kababayan, basahin natin. Sabi ni Senator J.B. Ejercito, chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges,
hindi nila maaaksyonan ng complaint laban po kay Senator Bato dahil walang no work, no pay policy ang Senado. Hindi daw pwedeng ipatigil ang sweldo niya sa higit kumulang 300,000 kada buwan kahit lampas 4 na buwan na siyang awol sa trabaho, mga kababayan. So ibig sabihin, kahit po awol na sa trabaho, ito pong si Senator Bato de la Rosa, dire-diretso pa rin po yung sahod po niya, mga kababayan. Biruin nyo ha, yung 4 na buwan na yon kung 300,000, yung sahod niya nasa 1.2 million na yung nakuha ni Senator Bato de la Rosa nang walang kahirap-hirap. Biruin nyo, mga kababayan, kung sa normal na mga kababayang Pilipino po natin nangyari yan, na ikaw ay hindi na pumapasok ng 4 na buwan, baka wala ka na doon sa company mo. Baka matagal ka nang tinanggal. Ano po, lalo na kung wala kang valid reason. Pero dito, biruin nyo, mga kababayan, hindi na nga pumapasok, hindi na nga nagtatrabaho, sa loob ng 4 na buwan, talagang paldong-paldo. Kasi biruin nyo, 300,000 kada buwan. Di yung 4 na buwan yan, 1.2 million na yung nadali ni Senator Bato de la Rosa nang walang kahirap-hirap. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Malinaw ang complaint ng wag kang kukurap, hindi lang ito usapin ng rules at teknikalidad. Ang hiling sa komite, pag-aralan ng ethical standard na pinapairal ng mga senador. At malinaw ang paliwanag ng grupo sa complainant ang patuloy na pagtanggap ni Senator Bato ng sahod kahit hindi siya nagtatrabaho ay malaking kawalan ng katarungan sa lahat ng ordinaryong empleyado at trabahador sa gobyerno at pribadong sektor. Dapat naninindigan ng Ethics Committee at ipaglaban na magkaroon ng no work no pay policy ang ang Senado at ang mga mapatawan ng makatarungang parusa. Ito pong si Bato de la Rosa. Patuloy na aantabayanan ng wag kang kukurap ang development sa kasong ito. Patuloy din ang laban sa pang-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang posisyon, mga kababayan. Kasi masakit po talaga ito para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung kayo, sa inyo nangyari yan, hindi kayo pumapasok ng 4 na buwan, sa tingin nyo, sasahod kayo ng 1.2 million pesos? Baka hindi na nga kayo pinasahod ng ganyan, tinanggal pa kayo. Kasi wala naman talagang ganyan sa pamumuhay ng mga normal nating mga kababayang Pilipino. Ano po, wala po talagang ganyan. Kung ikaw ay normal na empleyado, pag hindi ka pumasok ng ilang araw pa lang at wala kang valid reason, automatic, mga kababayan, either nasibaking ka o talagang awol ka sa trabaho mo. So napaka-unfair po talaga nito. Kaya nga, doon sa mga DDZ na sumusuporta pa rin, dito po sa kampo ni Sara Duterte, kahit unfair na po ang pinaggagawa ng mga ito, mga kababayan, talagang maliwanag na kapag ka talaga DDZ, hindi po talaga nag-iisip ng tama yung mga yan. Ano po, wala po talagang pag-iisip yan. Kahit na mali ang ginagawa, abay susuportahan pa rin. Kita nyo to, mga kababayan ha. Eto, panoorin nyo to. Iboboto ko si Sara Duterte. Bigay ni Buddha po ito. Papakita ko yung larawan ni Buddha. Pinagpala ni Sara Duterte si Buddha. Ito si Kwan Yima. Botong-boto ko si Sara. At ito, mga yan, dapat matalo yan kahit walang porsyento. 0% sa English. Baliw. Baliw. Sara Duterte pa rin, syempre. Bakit daw iboboto si Sara Duterte? Ha? Bakit po? Ha? Trader yan eh. Hindi yan sarkasa, mga kababayan ha. Totoo yan. Iboboto ng tao na yon si Sara Duterte kasi traitor daw. Oo, Duterte kami. Oo, trader yan. Napakalaki trader niyan. Tiberos, NPA. O, buboto ka ba dyan? Lobredo, simpleng-simple. Ilan ang isla ng Pilipinas, pati yung lugaw. Hindi daw di ba? Mabaw. Duterte ka na. Saan ka pa? Duterte kasi. Solid. Matino pa ang mundo. Di totoo yan. Bola lang yan. Pag si Ontiveros, baka tayo, lahat na tayo, pagbari lang dito, for NPA na tayo. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Okay na. Tapos. Ito mga tatlo, ito puro ito magnanakaw. Si Sara hindi magnanakaw. Yan. Gago! Iboboto ko si Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? Gusto nyo ba maging ganito kayo? Di ba? Gusto nyo maging ganyan kayo? Bumoto kayo kay Sara Duterte, magiging ganyan kayo. Di ba, biruin nyo, mga kababayan, no? Iboboto si Sara Duterte sa walang kadahi-dahilan kung bakit nagustuhan. Di po ba? Yung isa iboboto dahil malaking traidor daw. Yung isa naman, mga kababayan, hindi daw magnanakaw kahit obvious naman na kurap. Di ba? Kaya nga siya nakaharap sa impeachment.
Yan po kasi yung mga halimbawa ng tao na hindi po na-educate ng tama. Ano po sa pagpili ng tamang kandidato sa tuwing darating ang eleksyon. Kaya po talaga kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Lalo na kung magiging presidente pa, eto pong si Sara Duterte. So ngayon, para sa akin mga kababayan, kung mapapansin nyo naman pamula sa mga kaalyado ni Sara Duterte hanggang kay Sara Duterte, talagang wala pong ibang ginawan tama dito po sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, si Bato de la Rosa, 4 na buwan na hindi po nagtatrabaho. Ito naman po mga kababayan, si Sara Duterte pa-travel abroad. Ganun din yung kanyang kapatid na si Basti Duterte. Ano po na habang nagpapasarap sa ibang bansa, talamak naman ang paggulong at pagbibenta ng ipinagbabawal na bato doon po sa kanyang lungsod na nasasakupan. So yan ba yung mga taong susuportahan ninyo? Tamad magtrabaho, pero kumakamal ng pera na mga kababayang Pilipino po natin at tumatanggap pa ng sweldo tapos ibuboto ng mga taong ito nang wala naman palang sapat na dahilan. Ano po? So kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na yan.